Si Tony Stark, isang mayamang inventor at armas manufacturer, ay nakidnap ng terorista sa Afghanistan matapos ipakita ang bagong sandatang Jericho missile. Habang bihag, nagtamo siya ng malubang sugat sa dibdib at nilagyan ng arc reactor sa kanyang katawan para manatiling buhay. Imbes na gumawa ng sandata para sa mga terorista, lihim siyang gumawa ng unang Iron Man suit para makatakas. Pagbalik sa Amerika, itinigil niya ang paggawa ng armas at pinaunlad ang kanyang Iron Man armor. Nadiskubre niya na ang kanyang sariling kumpanya sa pangunguna ni Obadiah Stane ay nagbebenta pa rin ng armas sa mga kalaban. Ginamit ni Stane ang lumang suit para gumawa ng mas malaking bersyon, ang Ironmonger. Naglaban sila ni Tony gamit ang kanyang upgraded Iron Man suit. Sa huli, nanalo si Tony at pinatigil ang masamang balak ni Stane. Sa isang press conference, inamin ni Tony Stark sa publiko na siya si Iron Man, isang pasabog na pagtatapos. Si Bruce Banner, isang siyentipikong nagtatrabaho sa isang eksperimento para sa Super Soldier Serum, ay aksidenteng na-expose sa mataas na gamma radiation. Dahil dito, tuwing siya'y na-stress o nagagalit, nagiging isang dambuhalang berde, ang Hulk. Nagtago siya sa Brazil habang naghahanap ng lunas. Pero, hinabol siya ng militar sa pamumuno ni General Ross, ama ng kanyang kasintahan na si Betty Ross. Ipinadala ang sundalong si Emil Blonsky, na kalaunay nagpasaksak ng kaparehong serum at naging halimaw na tinatawag na Abomination. Nagkaroon ng matinding labanan sa Harlem, New York, sa pagitan ng Hulk at Abomination. Sa huli, natalo ni Hulk si Abomination at tumakas muli si Bruce. Sa end scene, dumating si Tony Stark at kinausap si General Ross, patikim ng mas malaking plano, ang Avengers Initiative. Pagkatapos aminin ni Tony Stark na siya si Iron Man, naging target siya ng gobyerno, media at mga kalaban. Pinipilit siyang ipasa ang Iron Man tech sa militar, pero tumanggi siya. Samantala sa Russia, Ivan Vanko Whiplash, anak ng dating kasosyo ng ama ni Tony, ay gumawa ng sariling arc reactor at armas para magiganti. Inattack niya si Tony sa isang car race sa Monaco gamit ang electrified whips. Habang tumitindi ang pressure, lumalala rin ang kalusugan ni Tony dahil sa lason mula sa arc reactor sa kanyang dibdib. Sa tulong ni Nick Fury at Natasha Romanoff, natagpuan niya ang solusyon sa kanyang problema. Nagsanib puwersa si Vanko at si Justin Hammer, isang inggit na weapons manufacturer, para pabagsakin si Tony gamit ang mga drone at bagong suit. Pero sa tulong ni James Rhodey Rhodes na ngayon ay may sariling War Machine armor, natalo nila si Vanko. Sa huli, tinanggap ni Tony ang papel niya bilang isang tagapagtanggol at nagpatuloy ang plano para sa Avengers Initiative. Thor, ang mandirigmang anak ni Odin at prinsipe ng Asgard, ay matapang pero mayabang. Dahil sa pagiging padalos-dalos at pagsisimula ng gulo laban sa Frost Giants, ipinatapon siya sa Earth at kinuha ni Odin ang kanyang kapangyarihan at martilyo. Sa Earth, nakilala niya si Jane Foster, isang siyentistang tumulong sa kanya. Habang naninirahan sa mundo ng tao, natutunan ni Thor ang kababaang loob, pagmamalasakit at tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Samantala, sa Asgard, si Loki, ang ampon nilang kapatid, ay gustong maagaw ang trono. Nang malaman niyang anak siya ng Frost Giants, nag-traitor siya kay Odin at sinubukang sirain ang mga Frost Giants para mapatunayan ang sarili. Nagpadala si Loki ng Destroyer, isang malaking Asgardian robot, sa Earth para patayin si Thor. Nang isinakripisyo ni Thor ang sarili para iligtas ang mga tao, naging karapat-dapat siyang buuin muli ang Mjolnir. Bumalik ang kanyang kapangyarihan at natalo niya ang Destroyer. Bumalik siya sa Asgard, hinarap si Loki at sinira ang Bifrost, tulay patungo sa ibang mundo para pigilan ang pagkawasak ng ibang lahi. Nawalan siya ng daan pabalik sa Earth pero naghihintay pa rin siya kay Jane. Sa panahon ng World War II, si Steve Rogers ay isang maliit, payat pero matapang na binata na gustong maglingkod sa militar. Dahil sa kanyang puso at katapatan, napili siya para sa isang eksperimento, ang Super Soldier Program. Pagkatapos ng proseso, naging malakas at matipuno si Steve. Siya na ngayon si Captain America. Nakipaglaban siya sa Nazi Science Division na tinatawag na Hydra, na pinamumunuan ni Red Skull. Ginagamit ng Hydra ang Tesseract bilang sandata ng malawakang pagkawasak. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan Bucky Barnes, Peggy Carter at iba pa, nilabanan ni Steve ang Hydra. Sa huli, isinakripisyo niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-crash ng eroplano na may bombang kayang sumira ng mga lungsod. Akala ng lahat patay na siya. Pagkalipas ng mahigit 70 taon, nagising si Steve sa makabagong panahon sa New York.
doon niya nalaman na tuluyan ng nagbago ang mundo. Sa post-credit scene, kinausap siya ni Nick Fury para sa isang misyon, the Avengers Initiative. Si Loki, kapatid ni Thor, ay bumalik sa Earth at ninakaw ang Tesseract mula sa S-Yield. Ginamit niya ito para magbukas ng portal at papasukin ang alien army na tinatawag na Chitauri para sakupin ang mundo. Dahil sa banta ni Loki, si Nick Fury ay nagtipon ng mga bayani. Sina Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye. Sa una, hindi sila magkasundo at laging nag-aaway, pero kalaunan natutunan nilang magtulungan bilang isang koponan. Nagbukas si Loki ng portal sa New York gamit ang Tesseract at sinimula ng pag-atake ng Chitauri. Sa isang epikong labanan, nagsanib puwersa ang Avengers para iligtas ang mundo. Sa huli, ginamit ni Iron Man ang nuclear missile para sirain ang barko ng Chitauri sa kalawakan. Habang isinara ni Thor ang portal gamit ang Tesseract, natalo si Loki at dinala pabalik sa Asgard.